Ang reserve fund po ng PhilHealth as of November, katulad po doon sa mga nabanggit, is around 285 billion. 285 billion. So, ito po Yes, 285 billion na to, sasapat naman po ito para palawakin pa yung benepisyo ng mga members ng PhilHealth because as we all know, yung GAA, natuluyan na zero subsidy po talaga ang PhilHealth. Yun pong gagastusin natin para po doon sa expanded benefits natin is yung tinatawag na surplus or excess fund na yun po yung binabanggit na around 150 billion. Dahil ang sinasabi po sa batas, kung meron po tayong excess fund, dalawa po yung pwedeng gawin. Mag-expand tayo ng benefit or mag-decrease ng premium. So what we are doing right now is we are actually aggressively expanding our benefits. At yun po yung para po doon sa tinatawag na 150 billion pesos po. Sundot lang po ako, Doc. Sorry, si Chicky Verhel po ito. No? Doon sa pinag-uusapan po ninyo ni Maseno. Sabi niyo nga po, well, ngayon, no, lumabas sa news na 50% increase ng benefits, no, yung PhilHealth. So, it seems na sa discussion po ninyo, nagaling ito sa surplus funds nga, kaya pwedeng magkaroon ng increase, no? Pero as a follow-up question lang po, doon sa kay Maseno po, Doc, hindi po ba kami mayayari in the long run, for example, like sometime next year or maybe sometime within this year po na biglang tataas yung yung contribution namin na kailangan po naming ibigay, ano po ang magiging epekto po? Kasi ito yung mga worries po namin eh. According to the Universal Healthcare Law po, yung ating maximum premium should be at 5%. At yan po ay na-reach na natin noong 2024. Na yun din po yung nasa batas na noong 2024, yun po yung ating magiging premium. So, dahil na-reach na po natin siya, wala na po tayong inaasahan pa na magiging premium increases. Kaya nga po, yun pong ating ginagawa sa ngayon ay unang-una, kung makikita po ninyo in fact is sa Senate at sa House, meron pong mga pending bills to amend this Universal Healthcare Law. At ang isa po sa kanilang proposed amendment is actually to decrease the premium contribution. So, and dahil nga po may excess fund, ganun din po sa nabanggit ko, dalawa po yung pwede natin gawin. Either we expand our benefit or decrease the premium. So far, we are aggressively expanding our benefit. So, wala po tayong inaasahan na pagtaas or pag-increase po ng premium for today or for any other time in the future po. Alam po natin no, na ang kasama, if I'm not mistaken, dun sa benefits na in-expand, yung may acute gastroenteritis, yung yung may pneumonia or moderate risk pneumonia, meron po bang benefit packages na hindi po kasali dun sa 50% increase ng benefits or is this across the board po? Actually po, meron po tayong hindi kasali dun sa 50% increase dahil sila po ay in-increase natin ng hiwalay. Katulad po halimbawa, yun pong napabalita rin na meron na po tayong in-increase na benefit for heart attack or yun pong acute myocardial infarction ischemic heart disease. Yun po ay in-increase natin ng hiwalay, so hindi na po sila kasama doon sa tinatawag na 50% increase. Meron po kasi tayong na-identify, yun pong top 10 leading causes of mortality and morbidity or burden of diseases ng PhilHealth na prioritize po natin ng increase ng premium increase ng benefit. So katulad po halimbawa nung pneumonia high risk, yan po ay in-increase na natin nung 2023 from 32,000, ngayon po ay 90,000 pesos na. Yun naman po halimbawang stroke, from 26,000, ngayon po ay 80,000 pesos na. So, meron po tayong mga hiniwalay na in-increase natin ng separately, so hindi na po natin siya isinama dun sa 50% increase. But, lahat po halos ng cases, except yung mga in-increase na nga po natin ng hiwalay, ay kasama po doon sa 50% increase. So, this is around a little less than 9,000 cases po.